Part 134, Gretchen. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-stories. Eto na naman tayo sa isa na namang mainit at kapanapanabik na kabanata ng ating kwento. Alam nyo, bilib din naman ako sa bilis ng takbo ng tadhana o baka dapat nating sabihin sa bilis ng pag-ikot ng sikmura ni Bianca. Akala niya siguro nakuha niya ng spotlight matapos ang grand wedding announcement nila ni Kevin Yamamoto. Pero mga ka-stories, mukhang nagkamali siya ng kinalaban. Sa episode na to, makikita nyo kung paano naging professional actress ang ating bidabidang si Bianca sa harap ng mga Okamori. Pero ang hindi niya alam, ang tunay na Reyna hindi lang nakikinig, kundi gumagawa ng paraan para itama ang mali. Handang-handa na ba kayong makita kung paano nalock ang kapalaran ng isang mapagbataas na babae? Simulan na natin. Hindi pa nakontento si Gretchen at nilahad sa matandang babae ang kanyang cellphone. Look, Grandma, they are all over the internet. Ang bilis ng pangyayari. Sino mag-aakalang kasal na pala sila? Hindi naman inaasahan ni Hermania ang nakita niya. Hindi ba't si Colin ang gusto ni Bianca? Nalilito niyang tanong. Mahina namang natawa si Gretchen. Yun din po ang akala ko. Nahawa na rin si Hermania sa tawa niya. Ano ba naman tong bibig ko? Asawa mo na nga pala si Colin. Anito bago binaling ang tingin sa kasambahay. Papasukin mo sila agad. Tumango naman ang kasambahay at agad na tumalima. Ilang sandali pa lumitaw na si Bianca habang naka-abresyete sa braso ni Kevin Yamamoto habang may isang matamis na ngiti sa labi. Magandang araw po, Grandma Hermania. Nandito po kami para bisitahin ka. Magiliw nitong wika bago ibinaling ang tingin kay Demetrio. Nandito rin pala si Colin, dagdag pa nito. Sinulya pa ni Bianca ang reaksyon ni Gretchen pero mukhang wala naman tong pakialam sa kanya at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Hindi maiwasan ni Hermania ang magulat habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi niya alam kung paano nangyari at bigla na lang naging mag-asawa sina Bianca at Kevin. Subalit sa kabila ng gulat, napangiti pa rin siya. Narinig ko mula kay Gretchen na nagpakasal na pala kayo? Opo, Grandma. Iniimbitahan ko po kayong dumalo sa grand wedding namin soon. Sabi ng asawa ko na iimbitahan namin lahat ng mahalagang tao sa buhay namin para masaksihan ang kasal namin. Puno ng yabang nitong turan. Lihim namang napailing si Gretchen. Hindi niya inaasahan na magaling palang umakting si Bianca. Kung titingnan mukhang in love na in love to kay Kevin. Tuwang-tuwa si Hermania sa kanyang narinig. Mabuti naman kung ganon. Ngayong mag-asawa na kayo, wag mong masyadong tatarayan yung asawa mo. Dapat magkasundo kayong dalawa dahil pamilya na kayo. Ikaw din. Kevin, ngayong may asawa ka na, dapat magsisipag ka na. Take good care of Bianca for me. Iwasan mo na rin ang pagiging babaero mo. Mag-focus ka sa pamilya mo at masaya ako para sa inyong dalawa. Matamis namang umiti si Kevin bago sumagot. Wag po kayo mag-alala, Grandma. Mamahalin at aalagaan ko pong mabuti si Bianca. Umasim naman ang mukha ni Gretchen. Nananayong balahibo niya sa ginawa ni na Bianca at Kevin. Tumayo na siya at nagpaalam sa matandang babae na magbabanyo muna siya. I will come with you, biglang ani Bianca. Di naman siya pinigilan ni Colin pero kakaiba ang titig na ipinukol nito sa kanya. Agad nakaramdam ng kaba si Bianca. Wala na siyang iba pang sinabi at nakayuko sinundan si Gretchen. Nang makalayo sila sa tatlo, sigurado na si Bianca, wala nang nanonood sa kanila at di na rin maririnig ng mga ito ang sasabihin niya. Isang masamang tingin ang pinukol niya kay Gretchen bago siya nagsalita. Huwag mo kong tingnan na para bang naaawa ka sa akin. I don't need your pity. Magpasalamat ka na lang at sinwerte ka nung nakaraan dahil dumating si Colin. Kahit pinakasalan ko si Kevin, wala kang karapatan na tawanan at maliitin ako. Taas noo siyang humarang sa daraanan ni Gretchen para mas mapansin siya nito. Alalahanin mo, I came from a wealthy family at isang Yamamoto rin ang pinakasalan ko. All in all, I am the new long lady of the Yamamoto household. And if you will think of it, my status is still superior to yours. Natatawa si Gretchen sa inaasta ni Bianca. Patunay lamang yon kung gaano kababa ang self-confidence ng babae. Di niya tuloy maiwasan na maawa dito. Bianca really showed how pathetic she is. Hanggang ngayon, wala pa rin tong ideya ng ama mismo ng lalaking pinakasalan niya ang nagpakidnap sa kanya tapos bigla naging miyembro ito ng pamilyang yon. Kung alam lang nito, sigurado siya, isang malaking gulo ang mangyayari. At bumalik na naman ang mayabang at mapagmataas na ugaling ni Bianca porket nalampasan nito ang malaking eskandalong kinasangkutan nito. Nagkibit balikat na lang siya at wala ng balak pang patulan ng babae. Bahala ka kung saan ka masaya, aniya at pumasok na sa loob ng banyo.
Napairap naman sa hangin si Bianca habang pinagmamasdan si Gretchen. Ilang saglit pa lumabas na si Gretchen sa banyo. Akmang babalik na siya sa living room nang maalala niyang naiwan niya pala ang bracelet niya sa loob. Bumalik siya at itutulak sana ang pinto nang marinig niya ang mga sinasabi ni Bianca sa kausap nito sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung anong gagawin ko. Hindi ko nakakalimutan na bantay sarado pa rin ako ng mga netizens sa internet. Kahit acting lang lahat ng to, I will make sure this will be effective. Huwag ka na ngang makulit. Naiinis ako dahil sa masayang pagbati ng mga tao sa akin tungkol sa kasal. Kakarating ko lang sa villa ng mga Okamori and guess what? Grandma Hermania congratulated me at sinabi pa niya na masaya siya para sa akin. That was the biggest insult I have received today. That fucking old woman, just like Gretchen. Tapos sa akin ang tabang ng pakikitungo niya. Nang batiin niya ako kanina na nayo lahat ng balibo ko sa katawan. Galit na asik ng babae at ibinaba na ang cellphone nito. Nakita ni Gretchen na puno ng puot itong napatitig sa salamin. That old woman should have died at that time. She was so freaking annoying. Gigil nitong asik habang kausap ang sarili. Di naman kalakasan ng boses ni Bianca pero dinig na dinig niya pa rin ang mga pinagsasasabi nito. Marahil hindi na nito inaasahan ang presensya niya kaya gano'n na lang ang babae kung magsalita. Nagngangalit ang mga ngipin nito na parabang ipinapakita talaga nito kung gaano to kagalit kay Grandma Hermania. Di naman mapigilan ni Gretchen ang pagsulak ng kanyang dugo. Kung alam lang niya na ganito pa rin kasama si Bianca, sana tinuruan niya na ito ng leksyon kanina. Sobrang bait ni Grandma Hermania dito at pinatawad pa to, tapos gano'n lang sasabihin ni Bianca? Naikayom ni Gretchen ang kanyang mga palad. Mukhang kulang ang leksyon na tinuro niya kay Bianca nitong nakarang araw. Oras na para dagdagan ang parusa nito. Kaya naman, kaswal na binuksan ni Gretchen ang pinto, dahilan para halos mapatalon sa gulat si Bianca. Dahan-dahan namang pumasok si Gretchen sa loob. Nang makita siya ni Bianca, para itong tinakasan ng dugo sa katawan dahil sa putla. Yung tipong parang nakakita ng multo. Kinabahan si Bianca. Narindi ba ni Gretchen ang mga pinagsasabi niya kanina? Pero hindi siya pwedeng magpatalo kaya taas niya unang tinignan si Gretchen mula ulo hanggang paa. What are you still doing here? Mataray niyang tanong. Tinaasa naman ni Gretchen ang kilay si Bianca. At anong pakialam mo kung babalik ako dito o hindi? Bahay mo ba to? Sa pagkakaalam ko, pagmamayari ng mga Okamori ang villa at hindi sa'yo, kaya tigilan mo ako sa kakasita mo. Kaswal na naglakad si Gretchen papunta sa faucet at dinampot ang kanyang bracelet. Subalit hindi niya inihiwalay ang kanyang tingin kay Bianca sa pamamagitan ng refleksyon nila sa salamin. Ang galing ng acting mo, ha? Ang bilis magbago ng ekspresyon ng mukha mo. Alam mo, pwede ka nang matawag na professional actress kung sana ginamit mo lang sa karir mo yung talent mo. Sarkastikong tura ni Gretchen. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Bianca. Umangat ang sulok ng labi ni Gretchen bago siya nagpatuloy. Ang ibig kong sabihin, puno ng pagkukunwari ang buhay mo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Tumingin ka sa salamin, Bianca, at isipin mong inaasta mo kanina sa harap namin. Nagmumukha kang katawa-tawa at nakakadiri pa. Galit na napatitig si Bianca kay Gretchen at umabante na kasabay ng pag-angat ng isang palad nito para sana sampalin siya. Subalit, mabilis niyang nasalag ang kamay nito at marahas pang tinulak ang babae. Talagang balak mo pang manakit, ha? Sa tingin mo ba makakadasot ka kapag pinadapo mo yung palad mo sa pisngi ko? Mag-isip ka nga, kung di lang dahil sa pamilya mo sa kangkungan ang punta mo eh. Kaya sige, subukan mo. Sampalin mo ko, tingnan lang natin. Kung hindi ka ba yayariin ng asawa ko? Baka kapag nangyari yan, itakwil ka na mismo ng pamangalilo mo. Natatawang wika ni Gretchen. Di naman lingid sa kanya ang nangyari kay Bianca nitong mga nakarang araw dahil detalyado naman tong kinukwento ni Kendra sa kanya kaya't alam niya na nanganib na ang posisyon ni Bianca sa pamilya nito. Ano bang pakialam mo kung umaasa ako sa pamilya ko? Hindi ba't umaasa ka lang din naman kay Colin? Sa sinabi ni Bianca, tuluyan ng napangiti si Gretchen. Tama ka. At kaya ako umaasa dahil willing naman akong suporta ng asawa ko. Kahit pa nga sa pag-aartista, suportado niya ako eh. Hindi lang siya kundi pati yung lolo at lola ni Demetrio. Mayabang niyang sambit. At oo nga pala, naalala ko na. Sinabi ni Director Lin sa akin noong nakaraan na interesado siyang magka-project kasama ako. Nitong mga nakarang araw nga panay ang usap namin. Come to think of it, Bianca, wala kang may pagmamalaki sa akin. Asawa ko ang may kontrol ng buong dynamic at walang kapangyarihan ng asawa mo. So literally, you are an underdog.
Even that career you're yapping about, ngayon din, kayang-kaya kitang palitan. Gulat na napatitig si Bianca sa papalayong likuran ni Gretchen. Did she say Director Lin? Alam niyang nais ng lalaki na makatrabaho si Colin at nung nasa premiere night sila ng pelikula niya, nabanggit nito na nais siya nitong makatrabahong muli. And Director Lin is one of the most successful directors in the industry with a number of telenovelas and movies that became a hit. Ngayong hindi na siya sinusuportahan pa ni Colin, nanganib ng koneksyon niya. Baka mamaya, hindi na rin siya kunin ng direktor. Alam naman niya ang kalakaran sa entertainment industry. Paunahan lang. At wala siyang balak makuha ng iba ang magagandang opportunities na naroon, lalo na ni Colin. Baka mamaya ibigay pa nito kay Gretchen ang roles na dapat ay sa kanya. Oras ideklara nito ang suporta kay Gretchen sa public, then she is probably done. Hindi. Hindi siya pwedeng mahigitan ng ninuman, lalo na ni Gretchen. Biglang nakaramdam ng nerbyo si Bianca. Hindi na nga niya maalala kung paano siyang nakaalis sa villa ng mga Okomori. Basta na lang niyang inila si Kevin paalis doon. Nang makita ni Gretchen ang nangyayari, umangat ang sulok ng kanyang labi. The best is yet to come. Ilang sandali pa napansin niya, pagod na si Grandma Hermania kaya naman pinagpahinga niya na ito at nagpaalam na rin siya sa matandang babae kasabay ng pangako na bibisita siyang muli. Pagbalik sila ng syudad nang mabasa ni Gretchen ang GC na magkakaroon sila ng live broadcast kasama ng ilang kilalang media outlets. Labis na ipinag-aalala ng Apex Production ang nangyaring eskandalo na kinasasangkutan ni Bianca. Masyadong komplikado ang lahat, lalo na ang promotion ng pelikula. Muntik na ngang mauwi sa lahat. Sa wala ang makabawi sila sa audience na pinaghirapan nila ng ilang buwan. Kaya naman ngayong may oportunidad, sasamantalahin na nila. Agad tinawagan ni Gretchen si Director Lin nang mabasa niyang anunsyo sa group chat nila. Malawak ang iting sumilay sa labi ng lalaki nang marinig ang boses ni Gretchen. Ang babae ang asawa ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa, kaya't dapat lang magiliw ang magiging pakikitungo niya kay Gretchen. Magandang araw, Miss Gretchen. Anong may paglilingkod ko sa'yo? May gaganapin pong live broadcast ng Apex Production. Nais ko po sanang magbaka sakali kung makakadalo po kayo para mas lalong panoorin ng mga tao ang naturang broadcast. Nais ko rin po kayong makita para sana mapag-usapan natin ang mga possible collaboration sa pagitan nating dalawa. Available po ba kayo? Halos lumukso sa tuwa ang puso ng direktor. Of course, I'm available. Ikaw pa ba? Huwag kang mag-alala, just text me the exact time at darating ako. Matapos makausap ni Gretchen si Director Lin, agad niyang inanunsyo sa group chat ang pagdalo nito sa live broadcast nila. Umingay naman ang GC nila nang mabalitaan ng mga kasamahan niya sa pelikula. Talaga? Pupunta siya? That's a good thing. Sigurado maraming manonood dahil malaki ang pangalan ni Direk sa industriya. Grabe, Gretchen, ang lakas mo talaga. Napakiusapan mo pa si Direk na dumalo gayong pinilang events na pinupuntahan niyan? Everyone, get ready. Future ng Apex ang nakasalalay sa live broadcast natin. Kailangan hindi tayo sumablay, okay? Check everything carefully bago naman tayo magsimula. Chat ng live broadcast director sa kanila. Nakita naman ni Bianca ang pinag-usapan ng lahat dahil member din siya ng naturang group chat. Hindi siya makapaniwala na naimbitahan ni Gretchen ang direktor. Mukhang hindi nga nagsisinungaling si Gretchen sa sinabi nito sa kanya. Are they really starting to work together? Balak ba nitong gawing female lead si Gretchen sa susunod nitong palabas? No. No! Hindi siya makakapayag. Hindi pa tuluyang na ibabalik ang reputasyon niya kung di siya makakasecure ng panibagong role mula sa sikat na direktor sa promotion period ng sarili niyang movie. Natatakot siya na baka mahigitan siya ni Gretchen kapag nagkataon. Sinabi ni Director Lin sa akin noong nakaraan na interesado siyang magka-project kasama ako. At kaya ako umaasa dahil willing naman akong suportahan ng asawa ko. Kahit pa nga sa pag-aartista, suportado niya ako. Hindi lang siya, kundi pati na ang lolo at lola ni Demetrio. Tinakpan niya ang kanyang tenga para kahit papano matigil ang boses ni Gretchen na paulit-ulit niyang naririnig sa isipan niya. Kahit isang Yamoto ang pinakasalan niya, Gretchen will definitely get more support than she will have in the near future. Kaya kailangan siya ang piliin ng direktor. Ngayong umabot na sa gantong lahat, wala na siyang pakialam pa kahit anong paraan ang gamitin niya para lang makuha niya ang gusto niya. Even the dirtiest one. She bat an eye on it as long as she will stay at the top.
Dumating ang araw kung saan nakaschedule ang live broadcast ng Apex. Kasalukuyang naglalagay ng makeup si Bianca sa dressing room. Sinadya niyang pumili ng isang nakakaakit na damit para sa plano niya. Kanina lang maaga siyang dumating at hindi pa niya nakikita si Director Lin sa buong building kaya nakahinga siya ng maluwag. Kailangan maharang niyang lalaki bago pa man to tuluyan makapasok sa loob o tuluyan na siyang mawala ng pag-asa. Na makita niyang abalang lahat, palihim siyang bumaba ng studio at nagpunta sa parking lot. Di naman siya naghintay ng ganun katagal dahil dumating din naman agad ang pakay niya. Nabigla naman si Director Lin nang makita na si Bianca ang sumalubong sa kanya. Miss Bianca? Matamis ng ngumiti si Bianca. Hello po, Direk. Iniintay na po kayo ng broadcast team na loob? Magiliw nitong tugon at giniya na siya papasok sa loob ng building ng Apex. Mahina namang natawa si Director Lin at napapailing pa habang naglalakad sila. Bakit nga pala ikaw ang lumulubong sa akin, Miss Bianca? From what I know, it is the staff's job to do that. Mapagbiro talaga kayo, Direk. Kakarating ko lang din. At nabanggit nila sa group chat na wala ka pa. Sakto naman halos sabay lang tayong dumating. Kasual na wika ni Bianca. Napatango-tango naman si Director Lin pero sa kaloob-looban niya, nais na nang kumaripas ng takbo palayo kay Bianca. Kahit matagumpay ang PR team sa pag-aayos ng gusot na kinasangkutan ng babae gamit ang kasal nito, sa isa sa mga Yamoto alam niya may namumuong tensyon pa rin sa pagitan nito at ni Master Colin. Pero bago pa niya magawa ang nais niya, humawak na sa kanyang braso si Bianca bago to nagsalita. Direk, kailan nga pala magsisimula ang casting sa bago mong movie na nabanggit mo sa akin noong nakaraan? Napatikim ang lalaki at pilit ng ngumiti. Alam mo kasi, Miss Bianca, busy pa ako sa susunod na mga araw. Maaga pa naman para magdesisyon at wala pang kasiguraduhan ng final script. Para kay Bianca, balak talaga siyang hindi isali ng lalaki. Mukhang si Gertsen ang plano nitong magiging bagong bida. Kahit magsinungaling to sa kanya, alam niya, matagal lang tapos ang script at naghihintay na lang ng tiyempo ang direktor kung sinong pipiliin itong cast. At dahil nabanggit ni Gretchen na siyang nag-imbita kay Director Lin, sigurado siyang mag-uusap din ang dalawa tungkol sa casting. Huminga ng malalalim si Bianca para pakalmahin ang sarili niya bago niya igiya ang direktor papasok sa studio. Maraming studio room ang Apex dahil malaking production company naman to kumpara sa iba at nais ni Bianca na hindi siya maistorbo sa pakikipag-usap niya sa matandang lalaki kaya dinala niya ito doon. Direk, dilingan ng lalaki ang kanyang tingin sa buong silid nang makita niyang walang ibang tao doon bukod sa kanilang dalawa ni Bianca. Nang makapasok naman ang huli, sinigurado nitong nakasara ang pintuan dahilan para magulat ang direktor. Why did you... Bianca, the door, Miss Bianca? Tsaka nasa ng broadcast team, hindi ba't ngayon ang schedule? Sunod-sunod na tanong ng direktor. Nagtataka siya. Wala man lang palatandaan na doon gaganapin ang live broadcast, kaya naman pinukol niya si Bianca ng isang nagdududang tingin. Subalit kakaiba ang ngiti nito at dahan-dahan lumapit sa kanya. Sigurado si Bianca na hindi magsisimula ang live broadcast hanggat wala siya. Bahala sila. Sasamantalahin niya na ang pagkakataong to. This is the only chance she got. Nang makita naman ni Gretchen na pumasok na sa parehong studio si Bianca at Director Lin, agad niyang inilak ang pintuan mula sa labas. Habang ang mga kasamahan nila ay nag-aalala na nang di pa dumarating ang direktor at nawawala pa si Bianca. Nasa na ba sila? Tawagin niyo na makapagsimula na tayo. Sigaw ng broadcast director sa mga staffs na naroon. Kapag natagalan pa sila, maaaring magalit ang mga netizens at madagdagan ang negative impact ng kumpanya na dapat sana'y maayos sa pamamagitan ng broadcast na gaganapin nila ngayon. Ilang sandali pa, binahana sila ng mensahe mula sa mga taga-subaybay. Alas 4 ang usapan ng livestream tapos hanggang ngayon hindi pa nagsisimula. Sabi sa post kasama si Miss Bianca, this is her first TV appearance after the scandal and her marriage kaya't nais ko siyang makita. Ang tagal naman. 5 minutes nang late ang broadcast. Abala naman sa kabilang banda ang mga staff sa pagtawag kay Bianca at Director Lin. Narito na kanina si Miss Bianca, bigla na lang siyang nawala. Kamot ulong saad ng stylist. Hindi rin makontak ang cellphone ni Direk, pati si Miss Bianca. Ano kaya ang nangyayari? At habang natataranta ng lahat, walang nakapansin kay Gretchen na pumuslit sa control room at binuksan ang live stream sa studio na kinaroroonan ni Bianca at Director Lin. Hay nako mga ka-stories, napanood nyo ba yun? Nakaka-stress, 'di ba?
Akala ni Bianca siya ng pinakamatalino sa loob ng studio pero nakalimutan niya yata na sa mundong to walang sekretong hindi nabubunyag. Lalo na kung sigret siya ng kalaban mo. Sa totoo lang, may malalim tayong aral na mapupulot sa nangyari ngayon. Ang kasinungalingan kahit gaano mo pang balutin ng mamahaling damit o itago sa likod ng magandang acting, lalabas at lalabas pa rin ang baho niyan. Sabi nga nila, honesty is the best policy. Dahil kapag ginamit mong maduduming paraan para lang manatili sa itaas, siguradong mas masakit ang pagbagsak mo sa lupa. Ano sa tingin nyo mga ka-stories? Karapat-dapat lang ba ang naging live show ni Bianca at Derek Lin? O may mas malala pa kayang naghihintay para sa kanya sa susunod na kabanata? I-comment nyo na ang inyong mga giggle thoughts sa ibaba at syempre, para di kayo mahuli sa mga susunod na pasabog, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating channel. Muli, ito ang inyong narrator, Miss Sandra, at hanggang sa susunod na mainit na kwentuhan dito sa Summer Shants TV. Ingat tayong lahat!